Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo. Kung gusto niyo po magpa-reading personal, magpatulong, love spell, baka na something hindi niyo masagot or matanong yung sarili niyo, kailangan niyo ng makakatulong sa inyo, especially mga na love spell, yung na black spell, yung mga boyfriend nila or yung person nila, asawa nila. So, parang something wrong, struggling, maraming nangyayari sa'yo na hindi mo ma-explain. Okay, so, pwede po kayong mag-reach out sa amin, magpa-reading kayo. Mas mainam po talaga na masagot po yan or baka meron kang hindi lang alam sa nangyayari sa'yo. Okay? So, we do money spell din also, career, love, yung mga love spell po natin, kaya po nating ayusin yung mag-asawa. But again, hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako. But mapapangako ko po sa inyo, I do my best para maging masaya po kayo. Yan lagi ang sinasabi ko sa mga client ko. Okay? Even the doctor, di ba? If magpapagamot kayo, kailangan nyo talaga ng matinding tiwala doon sa doktor niyo na magagamot kayo. But syempre, aminin man natin na yung doktor nga nag-aral ng medicines, pagkatagal-tagal, meron pa rin na fail sa kanila. 'Di ba? So, ganun din po kami. Kami yung mga doktor ng love problem or yung mga hindi nyo kayang nakikita. Yan. Baka mamaya ginawa ka na or yung person mo. Samantala, ang saya-saya nyo dati, ang okay-okay ng relation mo sa person mo, then biglang suddenly may nagbago. Okay? Okay, Three of Swords, medyo malalim to, no? Someone na nakaka-feel dito ng lungkot. Nakaka-feel kayo ng parang pagod na ako talaga. Pagod na akong kumilos. Alam nyo, mga mahal ko, talagang mahirap po talaga magmahal. Mahirap. Hindi lang to sa pansariling relasyon na. Pwede rin ito pansariling pagmamahal mo sa family mo, pagmamahal mo sa lahat ng tao na nakapaligid sa'yo. Okay? So, meron nanonood dito sa akin, parang yung emotions mo hindi okay ngayon. Okay, marami kang iniisip. Sobrang dami mong iniisip. Three of Swords and Page of Wands Parang gusto mo kumawala dyan sa sitwasyon na yan. Nang hirap, nahirap ka na. Okay? I know, nakikita ko naman yung kalakasan mo kasi tingnan nyo naman yung puso, di ba? Talagang warak. Pero meron dyan na sign na parang pinifix niya pa rin yung sarili niya. So, ganyan po kayo. Yan yung energies ninyo. And I think, alam nyo mga mahal ko, example lang sa bakal. Ito na lang ha. Di ba yung bakal na no one can destroy the iron, but its own rush can. Diba? Gets nyo? Yung bakal kasi, walang nakakasira sa bakal. Pero ang nakakasira doon, yung sarili niyang kalawang. Nagets nyo ba? So, hindi nyo, hindi nagets nyo ba yon? Parang isipin nyo ha, no one na makikidestroy sa inyo, sa sarili ninyo, but his own mindset. Yung mindset natin, yun ang makakasira sa atin. Yung pag-iisip natin, yung masyadong toxic, yung napaka-negative mo talaga. Halimbawa, meron kang gagawin, natatakot ka. Kaya ko ba to? Kino-question mo na kaagad yung sarili mo. 'Di ba?
Hindi po dapat ganun. Gaya ng bakal, walang ibang makakasira sa kanya kundi yung sarili niyang kalawang. Okay? Napaka-powerful po nun ng message na yon. Tingnan ninyo, i-try ninyo i-analyze. 'Di ba? Kundi po yung sarili natin. Tayo mismo kalaban ng sarili natin. Dito, marami ako nakikita na breadwinner, I know. Maraming breadwinner. Sinisikapan mo, ginagawa mo lahat para maging maayos. Maka-provide sa family mo sa lahat ng mga needs nila. Hanggang kailan ka? Hanggang kailan ka mapapagod? Well, meron dito talagang masaya. Mamahal nila yung family nila eh. Talagang nagpapaaral ng pamangkin, walang anak, walang ano, pero nagpapaaral ng pamangkin. Talagang lahat binibigay nila sa pamangkin nila. Nakakatuwa yung mga ganun na tao. Sinasacrifice nila yung sarili nila para lang sa taong mahal nila. So, meron din ako nakita dito, hindi lang sa family. Even sa person mo, grabe ka magmahal. Grabe ka talaga. As in, binibigay mo lahat hanggang kaya mo. Okay? Two of Pentacles, ang dami mo ng effort, ang daming losses. Okay? So, don't stop manifest. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo lagi, no? Wag na wag kayong huminto, mag-manifest, or mangarap, or magdasal. Lagi nyong paniwalaan yung sarili ninyo na may mangyayari, may magbabago pa rin sa inyo. Okay, mga mahal ko. Hindi yan ang katapusan ng mundo. Hindi yan ang katapusan mo. Okay? Marami pa rin mangyayari. Okay, so, eto nga, tingnan mo. Meron dito nanonood na hindi na masaya yung pagsasama ninyo. Hindi ka na masaya, hindi ganong kaligaya yung twist ng pagsasama mo dyan sa person na yan. Diba? Parang ang hirap. Nafe-feel ko yung energy niyo, lungkot ninyo. Sobra. Tumantay yung balahibo ko. Parang ikaw na lang yung lumalaban dyan sa sitwasyon na yan. Kahit mahirap, pinaglalaban mo pa rin yung taong mahal mo. Na alam mo naman na wala kang kasiguraduhan na mayroon ba patutunguhan tong ginagawa ko. Ayan o. Akala ng iba ang perfect ng marriage mo. Akala ng iba ang bait-bait ng person mo. Akala ng iba ay masaya ka. Sometimes, nakakapagsabi ka siguro sa iba, nakukwento mo, nasishare mo, ano problema mo. Pero mayroon ako nakikita dito na parang, hanggang kailan ba to? Alam mo, ang bigat ng pinagdadaanan mo ngayon. I can feel po talaga. Bills, financial, gusto ko kayong yakapin. Totoo lang. Nakikita ko kayo. And alam niyo mga mahal ko, masasabi ko lang sa inyo, pag may pera na kayo, unahin niyo yung bills ninyo. Malas po kasi kapag delay kayo magbayad. Nakakamalas po yun. Try it.
Promise. Halimbawa, yung due date ninyo sa katapusan pa yung sahod ninyo. Pero pag nag-bonus kayo, unahin nyo na yung bills ninyo. Halimbawa, meron pa naman sahod sa 15 pero yung utang mo na sa 30 pa. Pag kaya ni 15, bayaran nyo na. Promise. Bumalik kayo dito sa comment section kapag ginawa nyo yon. Itong katapusan na to, kung may pera na kayo, do it. Mas maganda yung hindi kayo sinisingil. Mas maganda yung hindi kayo pinapadala ng message na ano mo na, due mo na. Try mo po. Ang ganda. Lagi niyong unahin yung bills ninyo. Tapos alam mo yung flowing nun, ang ganda, sunod-sunod na po yun. Mahahawa na yung mga next month. Yes, at hindi ka malilate sa payment kasi bakit? May blessings. Yung mga nagtatrabaho dyan, try to extra job. Try na meron kayong income pinagkakakitaan. Kapag nasubukan nyo po yun, kahit pa sentemo pa yung pa konti-konti. Alam mo, nagtatrabaho ka, try mo magbenta ng mga damit online. Meron kang 10,000 na sahod, yung 5,000 na yun, try mong pang puhunan. Ibenta mo siya through online. Kahit pa paano may cycle yung pera mo. Kung ayaw nyo ng puhunan, di ba pwede na ngayon yung mag-picture ka na lang? Kukuha ka ng picture, tapos ibebenta mo yung alahas. Pupunta ka doon sa kung anong shop na yon, picturean mo lang, tapos i-post mo. Tapos kung may bibili, din pupunta ka sa shop na yon, bibilin mo, papatungan mo lang. Ang ganda ng mga ganun. Yung mga walang pangpuhunan, pwede po yun. Yung mga nasa abroad naman, magbenta kayo. Ipuin nyo yung balikbayan box ninyo. Sabihin nyo na hindi to agad-agad mapapadala ha. Kailangan punuin natin yung balikbayan box. So, picturean nyo lang yon, ganon. Then, yung payment, pwede nyo hindi na kayo magpadala sa parents nyo or doon na lang ihulog sa parents ninyo. 'Di ba? So, nakaless ka pa ng pag-time. Yan. So, ang alam ko kapag masipag ka, marami kang client. Sipagan nyo lang. Pag nasa abroad yung mga pwede naman yung bibili nila doon yung item, doon nila ibebenta sa mga Pilipina. Ang dami kayong dumidiskarteng Pilipino. Alam ko mahirap yung gawin. Madali lang sabihin. Alam ko yung nasa isip ninyo. Sabi ko nga kanina, ang isang bakal ay hindi masisira basta-basta kung hindi yung sarili niyang kalawang. So, ganun din po yan kayo. Ganun din po tayong lahat. Sarili natin mismo ang makakasira sa atin kung negative tayong mag-isip. Okay? Nakuha nyo ba yung meaning nun? Okay? So, sana nakuha nyo. Ace of Cups and Five of Cups and the Death. Wow. I know meron nagmamanifest dito, sana magbago na yung person ko. Kasi siya lang naman nagpapaiyak sa inyo eh. 'Di ba? Wala namang iba aside sa iyong family. Well, anyway, isenter nyo lagi ang anak ninyo. Huwag nyo kalimutan ha. Shoutout din sa mga single parent. Marami ako nakikita nakakalimutan yun yung mga anak ninyo. So, lagi nyo po yung gagawin mga mahal ko. Huwag nyo po itong kalimutan. Okay, so yung mga mahilig single dyan sa dating apps, sa kung ano-ano yung nakikipag-usap kayo sa kung kanino, mag-ingat daw kayo. Kasi meron dito kang makikilala na parang bad. Meron kang makikilalang parang bad siya. Or yung habol niya lang sa'yo is sex. Iwasan nyo to. Ang tarot ay hindi panakot, kundi para maiwasan ninyo kung ano yung gusto nyong gawin. Okay? Para, ay, ganun ba? Pag sinabi ko huwag kayong makipag-away, huwag kayong makipag-away. Kasi may mangyayari po talaga. So, ito, avoid
interfere sa mga taong hindi mo kilala today. Or pwede rin to 1 week. Timeless to, anytime maririnig mo to, iwasan mo. Okay? Sa mga single lang dyan. Ay, nako. Medyo heavy yung energy nyo ngayon. 7 of Wands, Queen of Swords, and 6 of Cups. Para kasing dito na bumabalik ka sa past. Hindi ka makamove on sa ginawa ng person mo sa'yo. Although nagpatawad ka kasi yung swords mo nakababa eh. Nagpatawad ka, pinatawad mo, nagsama kayo ulit. Pero nandun yung doubt. Parang na-stuck ka sa kahapon ng mali niya. Parang yung trust kasi parang glass yan eh. Once broken, it will never be the same again. Diba? Pero, alam nyo mga mahal ko, huwag kayong mapagod, magtiwala, at magmahal sa taong mahal ninyo. Kung saan kayo masaya, doon kayo. Pero kung hindi kayo masaya, umalis kayo. Get out. Diba? Worth it ba to? Meron ako laging organize yung oras ko. 5 minutes ako dyan nakatayo. Deserve pa ba to? Inoorasan ko bawat ginagawa ko. Itong bagay na to, deserve pa ba dito? Ito, dito. Ganun ako. Kasi bakit? Ayoko mag-waste ng ilang minutes na isang oras na nandyan ako. Lagi niyong iisipin, worth it pa ba to? Pero kung sa tingin ninyo na masaya kayo sa ginagawa ninyo, feeling nyo worth it naman kasi nakakapagbigay ng happiness, masaya kayo, nakakapagtrabaho kayo ng masaya, kahit nagsasuffer ka dyan sa person na yan, then stay. Yun ang sign kasi. Okay? The other sign naman po na kailangan nyo nang umalis dyan sa sitwasyon na yan, yung wala ng prosperity, toxic, puro kamalasan na lang ang nangyayari sa inyo. Negative po talaga yan. Ang taong hindi kayo comfortable or hindi kayo match ay negative. Nakakapagbigay po yan ng malas. Halimbawa, alam mo simula na naging tayo, minamalas na ako. Sign po yan talaga. Kasi kapag yung tamang tao o yung matches nyo talaga, prosperity po, nagiging maswerte ka. Nagiging maswerte din ang person mo. It's either ikaw o siya. Okay? Gets nyo? Yun yung sign. Nakakatakot magmahal minsan, totoo lang. Baka mamaya yung lalaking mamahalin mo, nakakapagbigay pala sa'yo ng malas. So, aware kayo dyan ha. Okay? Aware po talaga kayo kasi meron pong ganun. At hindi lang po yan, marami akong sasabihin sa inyo. Kasi dito hindi lang po tayo taro. Marami talaga kayong matututunan. So, ma'am, ano po ba yung cure? Minamalas nga po kami. At mahal ko yung person ko. Hindi naman pwede na porket malas na kayo ay hiwalayan mo na. Kaya nga meron kaming katulad namin na kailangan yung mag-consult. Kailangan yung magpa-reading para makita natin kung ano ba talaga yung problema. Doon ba sa lalaki na yon or ikaw yung problema? Pwede rin naman pong ganun. Hindi po naman lahat nakasalanan nila. Okay? So, checking energies tayo sa inyong person. Tingnan natin kung kamusta siya, anong ginagawa niya.
Anyway, meron ako biglang nakita. Ayan, oh. Minsan-minsan naiisip mo yung mga nangyayari sa inyo, napapaiyak ka na lang. Okay, checking energies tayo sa inyong person. The Star. Oh, magiging busy pala to. Okay. Iniisip ka niyang balikan. Ayan, oh. Nagkaroon ng kapatawaran, iyakan, pagsisisi. Wow. Umiyak din pala tong person mo. Nakakatuwa. Yes, umiyak siya. And, ayan, oh. Siguro habang umiinom. Wala kayong idea. Minsan umiinom to, umiiyak. Meron ako nakikita long distance relationship. Maring malayo-layo to, dagat, bundok ang pagitan. So, long distance nga talaga to. So, hindi mo lang alam na possible. Pag nag-unwind siya, kasama yung kaibigan, or something, malungkot siya. Napapaiyak siya, no? Naalala niya yung dating kayo. So, meron kayong 4 of Wands. Yung cards ng person mo is Queen of Cups. Isang masayang pagmamahalan kayong nag-umpisa. Sobra. Mahal na mahal ka ng person mo. Masayang masaya talaga kayo nung umpisa. Till ito, meron sa kanyang toxic sa paligid. Meron parang nagbe-brainwash sa kanya. Nagyayaya sa kanya ng ganito. Parang ang pangit. Ang pangit ng taong nakapaligid sa kanya. Parang tinuturuan siyang parang na-adapt niya yung negative attitude ng tao. Although matinong tao tong person mo, pero may isang gago na kasama niya or kakilala. Parang nagagaya niya, nakukuha niya, na-absorb niya yung negative. So, meron tayong 10 of Cups, 2 of Swords, 9 of Swords, Page of Wands, the Chariot, ang hirap ng na to, ang sitwasyon na to. So, meron tayong nakikita na, sorry ha, alam nyo, binibless yung bahay ninyo kung hindi yan nagloko. Binibless siya. Simula ng nagloko yan or something, may ginawang mali, minalas na. Kung third party ka or kung asawa to, if ever, meron kasing third party na hindi naman nakakapagbigay ng malas. Mapera yung person mo, may kaya. Kaso nga lang, mas mayaman talaga siya. Mas may pera siya kung nagtitino siya. Baka hindi lang ikaw yung third party. Yun yung punto ko doon, okay? Possible nagkakaproblema ka, na-attract siya sa iba, kung third party ka, ganun. So, may lakad siya, matutuloy yung lakad niya. Medyo nalulungkot siya sa pag-alis niya. Meron ako nakikita dito sa inyo, kapag wala yung person ninyo sa tabi niyo nagloloko, kapag magkasama kayo, kapag malapit kayo, nagiging okay siya. Ang problema yung distance. Yun. Bumibigay siya doon. Okay? Nine of Wands.
Okay, sabi ko nga ba hindi naman siya masaya nung umalis. Sobrang lungkot niya. Yan, marami rin siyang problema, hindi lang sa inyo. Possible din yung family nakakapagbigay ng problema sa kanya. Nadadamay ka lang din. Wow! Meron makikipag-ayos, magmamadali. Long distance, pero alam mo kung anong uuwi at uuwi yan sa'yo. Magkakaayos kayo, tatawag pa rin yan. Meron ako nakikita, still pa rin mahal ka ng person mo. Ikaw pa rin yung pinapangarap niya. Gusto niya pa rin ayusin yung mga bagay para sa'yo. Okay? Parang galing. Wow! Ang ganda. Parang okay yung cards niya ngayon. May pera, masaya, prosperity, may swerte ang person mo ngayon. Parang table turns niya ngayon. Masaya siya sa financial. Stable din siya. Okay, so yan ang nakikita natin sa financial. Tingnan natin, kamusta naman yung financials ninyo. Sa mga walang problema sa love life dito. Okay, tingnan natin. Ano yung energy ng kaperahan sa inyo? So, checking energies tayo sa inyong kaperahan, lahat kayo. Naway, Lord, bigyan niyo po sila ng blessings, lahat po ng bayarin nila, lahat ng loans, mababayaran nila lahat, gulatin niyo po sila. Yung mga businesses nila po, Lord, tulungan niyo po yung mga nagbi-business. Inshallah, ya Rab. Okay. Okay. Try to, magbayad kayo on time para hindi mahawaan itong mga month na to para maging maswerte. Especially December, lahat ng payments ninyo, bayaran nyo na. Okay? Alam nyo kung puro utang kayo, yung bonus ninyo sa December, bayaran nyo na yung mga kailangan nyo sa January. Para sa January, wala kayong utang. Wala kayong kailangan na responsibility mabigat. Okay? Medyo hindi ka nakakatulog kasi nga ang daming bayarin, ang daming bills. Pero like I said, unahan ninyo lagi ang due date ninyo. Nakakatuwa yun. Ma'am, yung Meralco kasi kailangan ng, syempre dapat lang, pero wag nyong antayin na yung due talaga. Unahan nyo na. Kapag dumating yung bill, then bayaran. Okay? Bayaran nyo po yan agad. Three of Earth. So, meron tayong 3 of Earth, 5 of Fire, 7 of Fire, 8, okay. Ayan. Like I said, tama. Okay. So, I know medyo may heavy dito, pero if makikinig kayo sa akin, magiging good ang flowing po yan. Ayan o. Sunod-sunod po yan. Wow, may anak ka daw yayaman. Congrats. Para sa akin as a parents, na maririnig yung mga ganung bagay. Meron kang anak na yayaman, masipag, meron din mag-a-abroad, okay? Makakatulong sa iyo for sure. Okay? Muli po, Miley Tarot, kung gusto niyo po magpa-reading or magpatulong, ito po ang aking Facebook account, Miley Tarot. Huwag po kayong mag-message dyan sa number. Ilang ulit ko na pong sinabi yan sa inyo. Walang tatawag, walang magme-message. Messenger only. Mga admin ko po yan ang makakausap ninyo. Okay? So, basahin natin yung mga nagpapasalamat. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo rin sa akin. Sa totoo lang, hindi ko po expect na one day
magme-message po ako sa iyo. Kasi talagang sabi ko kay Lord, bahala ka na. Akala ko po talaga ma'am wala ng pag-asa sa totoo lang. Pero totoo pala yung sinasabi mo. Maniwala ako sa miracle. At naniniwala po ako ma'am. Ang laki ng naitulong niyo po sa akin. Ang laki ng pagbabago. Maraming pong salamat ma'am. Simula po nagtino ang aking person. Naging maswerte ang aking pamumuhay. Okay. So, nakakatuwa ano? So, ito alam nyo naman 'di ba maraming nanaginip about sa person ninyo. Gusto ko naman kayong i-bless ngayon about naman sa pera. Okay? Lahat tayo ay magkakaroon ng swerte. I-share ko lang po ito sa inyo. So, close niyo yung mata ninyo, ilapit niyo yung camera dyan sa mukha ninyo. Okay? Okay? Open yung mata ninyo. Okay. So, makinig kayo. Kung nanaginip ka ng pera, gold, lupa, bahay, yung apat na yan, pwede nyo po yung mapanaginipan. Okay? I-comment nyo dyan sa section. Bukod sa mananaginip kayo sa person ninyo, nag-uusap kayo, observe ninyo yung paligid. May lupa ba? May puno? Ano yung nakikita nyo? Okay? I-comment nyo dyan sa section kung nanaginip kayo ng pera, gold, lupa, bahay. Bukod sa person ninyo. Talaga mananaginip kayo sa person ninyo kasi pag napanaginipan yung person ninyo, enjoy the moment. Ibig sabihin nananaginip din siya sa'yo. Nag-uusap kayo sa panaginip. Nag-uusap kayo sa panaginip. Ibig sabihin yung person mo na naginip din. Okay? So, ito yung importante muna. Yung apat na yan. Pwede rin sasakyan. Car. Pwede rin car. Nagta-travel kayo. Okay? Or bumili ka ng car. May gift. Anything. Ikwento ninyo kung anong panaginip ninyo. Okay? Sige. So, alam nyo yan po yung pinakamahirap na trabaho. Yung prayer na yan na kaya kong managinip, kaya kong panaginipin yung tao na yon. Sa simpleng paraan na yon, nabibigyan ko kayo ng blessings. Okay, ingat po kayo. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye.